Magandang araw po sa mga manonood ng Dagi TV. Lagi po ako nakasubaybay sa inyo, Mr. Dagi. Nais ko po sanang ibahagi ang aking kwento. Hiling ko po sana ay madaming mga tao ang makarelate at makaintindi ng aking kwento. Ako po si Mildred. Isang di hamak na matanda lamang. Naging mahirap po ang buhay matapos mawala ang aking asawa, Mr. Dagi. Siya po ang pangunahing bumubuhay sa aming pamilya. Ang trabaho po niya ay isang foreman sa isang kilalang construction company. Sa kanya din trabaho ay kilala siya bilang galante at mapagbigay. Kaya ganoon na lang din po ang pagpapahalaga ng kanyang mga katrabaho sa kanya. Kilala din po ako ng mga katrabaho ng aking asawa. Dahil madalas ay binibisita ko siya sa kanyang trabaho upang dalhan ng pagkain at bisitahin siya. Kami po ay masayang nagmamahalan, Mr. Dagi. Bihira lang po kami mag-away ng aking asawa. Sabi nga po ng mga ibang tao ay para daw po kaming itinadhana sa isa't isa. Mahal na mahal ko po ang aking asawa, Mr. Dagi. Hindi po niya ako pinagtatrabaho dahil ayon sa kanya ay sapat na ang kanyang sinasahod upang tustusan at sustentuhan ang aming pamilya. Kami po ay mayroong 3 anak at ito po ay matatalino. Dahil napaaral po namin silang lahat sa isang sikat na eskwelahan. Malaking tulong po ang trabaho ng aking asawa upang tutunan ang aming pangangailangan. Hindi ko po maisip kung paano kami mabubuhay kung mawawala ang aking asawa. Hanggang dumating na nga ang aking kinatatakutan. Mr. Dagit, ang aking asawa ay nagkaroon ng sakit na colon cancer. At siya po ay na-admit sa isang ospital. Ma, ayos lang po ba si Papa? Magiging okay po ba siya? Oo naman, Maya. Anak, ipagdasal mo lang ang papa mo, ha? Pero ma, bakit naman nagkasakit si Papa ng ganito? Hindi niyo po ba siya inaalagaan? Michelle, anak. Alam mong hindi totoo yan. Mahal ko ang papa niyo. Hindi ko din ginusto ang nangyari sa tatay niyo. Ipagdasal na lang natin na sana hindi malubha ang karamdaman niya. Pero ma, baka naman napagod ng gusto si Papa sa kakatrabaho niya. Kung sana'y tinulungan niyo po si Papa, sana hindi nagkakakanda kuba sa kuba si Papa at baka hindi siya nagkasakit. Mika, anak, naririnig mo ba sarili mo? Bakit, ma? Totoo naman ah. Masyado kasi kayong umaasa sa sahod ni Papa. Hindi maiwan ni Papa ang kanyang trabaho para lang sa'yo. Matanda na si Papa, ma. Dapat hindi nyo na siya pinapagod. Tama si Mika, Mama. Sana naman tulungan nyo po si Papa sa pagtustos sa mga gastusin. Hindi sana siya nagkasakit. Hindi po ba mag-asawa kayo? Dapat po nagtutulungan kayo. Mga anak, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Alam nyo hindi totoo mga sinasabi nyo. Mga ate, tama na po yan. Uunahin pa ba natin ang mga magturuan at magbilang ng mga kasalanan? Hindi ginusto ni Mama nangyari kay Papa. Nakalatay ngayon sa emergency room si tatay natin. Alam kong hindi siya matutuwa kung naririnig niya man ang mga sinasabi niyo kay Mama. Isa pong malaking dagok sa aming pamilya ang sinapit ng aking asawa. Naging isang matinding pagsubok po ito sa aming pamilya. Hinihiling ko na lamang po na sana'y hindi nila ako sisihin sa mga sinapit ng kanilang ama. Dahil pati ako ay hindi gusto ang mawala ang aking asawa. Inaamin ko po na medyo may pagkasuplada ang 2 kong anak na sina Mika at Michelle. Siguro ay dahil din sa spoiled ang aking asawa sa kanila. Lahat ng hingin nila ay agad ding ibinibigay ng aking asawa. Pasalamat na lamang din po ako sa aking bunso na si Maya. Kumpara sa kanilang magkakapatid, si Maya po ang pinakamalapit sa akin. Parati ko po siyang tinuturuang magdasal
at pinalaki ko po siyang may takot sa Diyos. Sa mga panahon pong ito, si Maya po ang nakikita kong kakampi ko. Sana po'y hindi tumulad si Maya sa kanya mga ate. Ma, kamusta po kayo? Wala pa po kayong tulog simula nung sinugod sa ospital si Papa. Huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo ha. Bahala kayo ma, baka kayo naman po magkasakit niyan. Salamat Maya anak. Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Ang kinakaalala ko lang ay ang mga ate mo. Ma, huwag niyo na pong isipin ang mga sinasabi nila Ate Mika at Ate Michelle. Alam ko po nag-aalala lang sila kay Papa, kaya nila nasasabi ang mga yon. Alam mo naman anak na mas malapit sila sa tatay nila. Ewan ko nga dyan sa papa mo. Lagi ko sinasabihan na huwag niyang i-spoil ang mga ate mo. At baka sumama ang ugali. Pero hindi siya nakinig. Hindi ko din masisisi ang papa mo. Sadyang mapagbigay at mapagmahal naman ang ama mong iyon. Ama, mamimiss ko po yung mga araw na bata pa po kami at lagi tayo nagbabakasyon noon sa probinsya. Ako din Maya anak. Namimiss ko din ang mga panahon na iyon. Sa tingin ko nga kasalanan ko din talaga kung bakit nagkasakit ang papa mo. Siguro tama nga mga ate mo. Kung sana nagtrabaho ako at hindi nagkanda-kuba-kuba ang papa mo sa pagkakatrabaho. Ama, huwag niyo naman pong isipin yan. Alam niyo pong hindi yung totoo, di ba? Mahal na mahal po kayo ni Papa, kaya hindi po niya gusto magtrabaho kayo. Kung iniisip niyo po na kasalanan yun, nagkakamali po kayo ma. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero wag na wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ipagdasal na lang po natin si Papa. Alam ko pong makikinig ang Diyos sa atin sa mga panalangin natin. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa aking anak na si Maya. Naging sandalan ko po siya sa mga panahon na yon. Siguro nga ay binayaan ako ng isang mabait at maalagang anak. Kung sa totoo lang po ay nakikita ko ang aking asawa sa aking anak na si Maya. Nakikita ko po sa kanya mga mata ang pag-aalala at pagpapahalaga sa akin. Hinihiling ko po na sa may kapal na sana ay bumait na din ang dalawa ko pang supladang anak. Pare-parehos ko pong mahal ang aking mga anak, Mr. Dagi. Kaya sana'y huwag silang maging suwail at maging magalang sila sa akin. Noong mga gabi pong iyon ay nagdasal kami ng taimtim ng aking anak na sana'y pagalingin ang aking asawa na nakaratay sa emergency room. Mahal na mahal ko po ang aking asawa. Noong mga panahong yun po na ay inaalay ko na lamang po sa may kapal ang buhay ng aking asawa. Kung mas pipiliin po ng Diyos na kunin na siya o ipahiram pa siya sa amin ng matagal. Kung ano po ang plano ng Diyos ay amin na ding tatanggapin. Pagkalabas po namin ng simbahan, nakita ko po ang mga nurse at doktor na nagsisitakbuhan sa emergency room. Alam ko pong hindi maganda ang senyalis na ito. Nanghina po ako at ang aking mga tuhod ay hindi ko na po maigalaw. At ako po ay napaluhod. Gumulong po ang mga luha sa aking pisngi nang makita ko na nagpa-flatline ang heart monitor ng pinakaminamahal kong asawa. Sobrang sakit, Mr. Dagi. Nakikita ko po na nire-revive ang aking asawa sa kanyang kamatayan. Humahagulgul po ako sa pag-iyak at humihiling na dumilat pa siyang muli. Ngunit, kinuha na po siya sa amin ng may kapal. Iniisip ko na lamang po na mas mainam na din at kasama na niya ang Diyos kung saan man wala ng hirap at paghihinagpis. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng mabuti. Sa lamay po ng aking asawa, nagsipuntahan lahat ng aming mga kamag-anak. Kami po ay nagluluksa sa pagkamatay ng aking minamahal na asawa. Ang aking anak po na si Maya ang naging punong abala. Pansin ko po na siya lagi ang humaharap sa mga bisita. Dahil alam niyang hindi ko pa kaya at nalulungkot pa ako sa mga nangyayari. Ang aking dalawang anak naman ay nagluluksa sa kani-kanilang paraan.
Si Michelle po ay laging laman ng mga sugalan at si Mika naman po ay lagi na lang nasa loob ng kanyang kwarto. Buong pamilya ko po ay nagluluksa sa pagkamatay ng aking asawa. Hanga po ako sa aking anak na si Maya na mas pinipili niyang maging punong abala kahit na alam kong matindi din ang pagluluksa niya. Halos lahat po ng mga kaibigan ng aking asawa ay dumalo sa kanyang lamay. Mula sa kanyang mga katrabaho hanggang sa aming mga kapit-bahay. Mare, kondolensa. Walang anuman, Mare. Walang anuman, Kumare Mildred. Nakakabigla, ano? Parang nung isang buwan lang ang sigla at ang leksi-leksi pa niyang si pare. Ganun lang siguro talaga ang panahon na. Pag panahon mo na, panahon mo na, ano? Matanong ko lang. Ayos ka lang ba, Mare? Kinakahiya ko man, Mare, pero nalulungkot pa rin ako Nawala na ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy. Ay naku nga, Mare. Di ba siya na lang talaga nagtatrabaho sa inyo? Paano na yan? Yung mga anak mong dalawang panganay, may mga pamilya na. Masyado ka namang matanda na para magtrabaho. Hindi ko alam, Mare. Baka gamitin ko na lang din ang pensyon ng asawa ko. Ay, basta Mare, kung may kailangan ka, andito lang ako ha. Malaki din ang utang na loob ko dyan kay kumpare kasi noong may sakit yung anak ko. Kung kanin-kanino ako lumapit noon. Pero siya lang ang nagpautang sa akin. Ngayon, yung anak ko na yon ay malapit na magtapos. Kaya kung kailangan mo ng tulong, Mare, andito lang ako ha. Sabihan mo lang ako. Salamat, Mare. Maraming salamat. Nakakatuwa pong isipin na minamahal ang aking asawa ng aming mga kapitbahay. Dahil na din siguro sa pagiging likas na mabait at mapagbigay ng aking asawa. Sigurado po akong kung saan man naroroon ang asawa ko ay payapa na siya sa piling ng Diyos. Habang nasa lamay po ay napansin kong umiiyak sa tabi ang anak kong si Maya. Alam ko pong tinatago pa niya ang kanya mga paghikbi sa akin. Ramdam ko pong matindi din ang kalungkutan ng aking anak sa pagkawala ng aking asawa. Natatandaan ko po noong nagkamit ng karangalan ng aking anak na si Maya. Nangangamba po siya noon na baka hindi makapunta sa araw na yon ang aking asawa. Kita ko po sa mga mata niya ang paghahanap sa kanyang tatay. Lagi ko po siyang pinapalalahanan na paparating na ang kanyang ama dahil may inihanda ding talumpati si Maya para sa kanya. Na makapunta po ang aking asawa ay umiyak po si Maya habang binibigkas ang kanyang talumpati. Tungkol po ito sa kanyang ama na walang pagod na nagtatrabaho para makamit ang kanilang mga pangarap. Habang pinapakinggan ko po ang kanyang talumpati, sinasabi ko po sa aking sarili na maganda ang pagpapalaki ko sa batang yon. Lumaki po siyang may pagpapahalaga sa ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sana po'y hindi lumaking suplada ang aking anak na si Maya, katulad ng kanyang mga ate. Sa araw ng libing ng aking asawa, kita ko po ang hagulgol ng aking mga anak sa pagkawala ng kanilang ama. Pinagmasdan ko po kung paano tabunan ng putik ang kabaong ng aking asawa. Tinanggap ko na lamang po ang kapalaran ng aking asawa at dinalangin na sana ay gabayan niya kami mula sa taas at sa magiging buhay ko. Pinili ko na din pong manirahan sa luma naming bahay at hindi na maging pabigat pa sa aking mga anak dahil mayroon naman pong pensyon ang aking asawa na maaari kong magamit. Desidido na po akong manirahan na lamang sa probinsya at hintayin ang aking oras. Oh, Ma, saan ka na ngayon? Baka bumalik na lang ako sa probinsya, anak. Huwag ka na mag-alala sa akin. Oo, Ma, mas mabuti nga yun kasi baka hindi ka na din namin maalagaan. Kasi di ba may mga pamilya na din kami. Kailangan naming unahin ang mga pamilya namin kaysa sa'yo. Alam ko namang maintindihan mo, Ma. Oo naman, anak. Naiintindihan ko naman.
Basta alagaan mo na maayos sa mga apo ko ha. Turuan mo sila ng magandang asal at maging mabuting bata. Sana igalang ka nila. At bakit naman po nila ako hindi igagalang, Aber? Ako ang ina nila. Dapat lang gumalang sila sa akin. Basta kung may kailangan kayo anak, tawagan nyo lang ako ha. Wag na di kayo masyado mag-alala sa akin anak. Mayroon namang pensyon ng ama mo na magagamit ko para matustusan ang sarili ko. Anong sabi mo ma? Pensyon? Naku ma, sa akin na kayo manirahan. Kayang-kaya ko po kayong alagaan. Sa amin na po kayo tumira. Ha? Sigurado ka ba anak? Teka, may sakit ka ba? Parang kanila lang pinagtatabuyan mo ako. Ano ka ba ma? Nagbibiro lang po ako. Hindi ka pa ba nasanay sa akin? Mag-impake na po kayo ma. Sa amin na po kayo tumira. Hindi ko po alam kung bakit nagbago ang isip ng aking anak na si Michelle at ginusto niyang alagaan ako. Sa totoo lang po ay nagtataka ako. Bakit kaya biglang bumait sa akin ang aking suplada na anak? Kung nagtataka po kayo kung nasaan ang aking bunso na si Maya, siya po ay nagtatrabaho sa abroad para tuparin din ang pangarap niyang maging nurse sa ibang bansa. Sa una po ay nalungkot ako dahil magiging mag-isa na lang ako simula nang lumipad na sa Amerika si Maya. Ngunit natuwa po ako nang nagkusang loob ang aking anak na si Michelle. Siguro ay nagbago na ang aking anak. Marahil ay naramdaman na din niya ang hirap ng aking pagiging ina. Kaya niya pinili na makasama ako. Sana po ay tama ako ng akala. Ako po ay nag-impake na at napapunta sa bahay ng aking anak na si Michelle sa Quezon City. Ako po ay nasasabik na makita ang mga apo ko dahil matagal ko na din po silang hindi pa nakikita. Lola, namiss ka po namin. Nako, namiss ko din kayo mga apo. Kamusta na kayo? Nako, ang lalaki nyo na. Nag-aaral ba kayo na mabuti? Pasaway ba kayo sa mama nyo? Hindi po Lola. Kasi po, turo nyo po sa amin na dapat maging magalang at dapat lagi mag-pray. Ay nako, natatandaan mo pa. Very good. Ganyan talaga apo. Kaya love na love kayo ni Lola. We love you po, Lola. Oo, wag na nga niyong guluhin yan, Lola nyo. Baka napagod dyan sa trabaho. Magsiakyat na kayo sa mga kwarto nyo. Ayos lang naman ako, Michelle, anak. Hindi naman napagod ako sa biyahe. Gusto ko lang talaga makausap ang mga apo ko. Ma, wag na makulit. Maaga pa po mga yan para pagpasok nila bukas. Ganon ba? Sige na mga apo, sumunod na kayo sa mama nyo. Matulog na kayo. Maaga pa pala ang pasok nyo. Pero bago kayo matulog, huwag kalilimutang magdasal ha. Opo Lola, good night po. Umakyat na po sa kanilang kwarto ang aking mga apo. Naiwan po kaming dalawa ng aking anak na si Michelle at pansin ko po ang mga bayarin niyang nakadikit sa rep. Madami po siyang mga pinagkakautangan at bayarin. Siguro po ay ganoon na lamang ang naging pag-uugali niya sa akin. Siguro ay may problema sa pera ang aking anak kaya napagbubuntungan niya ako ng galit. Anak, ano ito? Mga utang mo? Malaki ito ah. At karamihan galing pa sa mga bangko at kasino. Anak, paano mo babayaran yan? Huwag mo na pong pakialaman yan ma. Umupo na po kayo dyan. Kumain na po kayo. Pero anak, kung may problema ka, magsabi ka lang sa akin. Andito lang naman ako para tulungan ka. Hay naku ma, huwag ka namang imasok sa buhay ko. Kaya kong bayaran ng mga yan. Nag-uopisina na ang asawa ko. Malaki ang sahod niya. Sigurado kung kaya niyang bayaran yan. Ikaw anak, naghahanap ka ba ng trabaho? Hindi po ma. Naiwan po ako dito sa bahay para mag-alaga ng mga bata. Ay nako, yan ang nga sinasabi ko Michelle. Hindi ka na nga nagtatrabaho, puro pasugal ang inaatupag mo. Hay nako, bakit ba nakikialam ka sa bisyo ko ma? Ikaw nga din walang trabaho. Si Papa din ang pinagtatrabaho mo noon. Hayahay ka lang din sa buhay, di ba? Anak, alam mo namang gusto ko magtrabaho pero ang tatay mo lang ang may ayaw. Pero kahit na nasa bahay lang ako, wala naman akong bisyo at inaalagaan ko kayo na mabuti. Di ikaw na po magaling na ina.
Ako na po ang suwail. Oh, ayan. Masaya na po kayo? Mahal na Reyna? Anak, hindi naman yun lang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na maging matalino ka sa paghawak mo ng pera. Kasi kung magiging pabaya ka, maglalaho yung pera na yan. Parang bula. Kaya maging masinop ka, anak. Hay, bahala ka naman. Puro ka pangaral, akala mo naman perpekto yung buhay mo. Kumain ka na lang dyan, tapos matulog ka na. Yung kwarto mo, doon sa may baba, sa ilalim ng hagdanan. Anak, hindi ba madilim at madubi doon? Pinalinis ko na po yun kaninang umaga sa mga bata. Pinatanggal ko na po yung mga nakatambak na gamit dyan para may pwesto kayo sa kama nyo. Nagpalagay na din po ako ng bumbilya para naman kahit papaano may ilaw ka. Anak, gusto ko sana malapit ako sa mga apo ko. Naman, wag na maarte. Buti nga may kwarto ka pa eh. Wag naman sa ilalim ng hagdanan, anak. Paano kung may bumaba at umakyat, baka magising ako? Masasanay ka din dyan, ma. Huwag ka na mag-inarte. Halo-halo po ang aking emosyon sa aking anak. Hindi ko pumawari kung nais ba niya talaga akong alagaan. Nagpapasalamat na lang po ako na kasama ko ang aking mga apo at hindi ako nag-iisa. Habang natutulog sa papag na matigas, nagdadasal po ako na sana ay gabayan si Michelle ng Panginoon sa kanyang problema. Sana'y bigyan siya ng karunungan at diwa ng Panginoon. Sana'y malagpasan niya ang kanyang problema sa pera. Hinihiling ko din po na sana'y tumigil na siya sa bisyo niya. Sana'y itigil na niya ang pagsusugal niya. Dumaan po mga araw sa bahay ng aking anak. Sa una po ay maayos ang pag-aalaga niya sa akin. Araw-araw niya po akong pinapakain at pinapainom ng aking mga gamot. Nagpapasalamat po ako sa aking anak dahil sinisipagan po niya para ako ay alagaan. Nagdaan ang mga buwan kung saan may mintis na po ang pag-inom ko ng mga gamot. Hindi na din po kami nakakakain ng maayos. Nagtataka po ako dahil tuloy-tuloy naman ang pensyon sa akin. Minsan po ay tinatanong ko ang aking anak kung may problema ba. Lagi po niyang sinasabi sa akin na ayos lang ang lahat. Napapansin ko din po na mayroon siyang bagong mga bag araw-araw. Pero bakit hindi ako nakakainom ng gamot? Nahihilo na din po ako at madalas ay nakahiga na lamang po sa kama at nanghihina. Tinatanong ko po siya kung bakit hindi na nakakabili ng gamot. Lagi na lang din po akong nagkakasakit at madalas ay kinukumbulsyon. Lagi po niyang sinasabi sa akin na walang problema. Ngunit hindi po ako naniniwala. Alam ko pong may hindi magandang nangyayari. Madami pong tumatakbo sa aking isipan, Mr. Dagit. Posible pong may problema sa aking buwan ng pensyon. Kaya't pinabuti ko din pong puntahan ang insurance company. Ayon sa kanila, wala naman daw pong naging problema at tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng aking monthly pension. Iniisip ko po na posible bang nagamit ni Michelle ang pera? Bago po umuwi ay dumaan ako sa isang simbahan. Ako po ay nagdasal na sana ay mali ang aking hinala. Dinadalangin ko po na sana ay hindi sinasarili ni Michelle ang aking pera. Umuwi po ako sa bahay at nadatnan ko po si Michelle na hinahalikan ang kanyang bagong bili na TV. Oh, anak, may bagong TV? Anong pinambili mo dyan? Ito po ma. Nanalo po kasi ang asawa ko sa raffle. Raffle? Bakit? Anong meron? Di ba nung nakaraan pa ang anniversary ng kumpanya nila? At hindi naman Pasko kaya hindi nila Christmas party. Alam mo ma, ang dami mong tanong. Anak, pwede ba bumili na tayo ng gamot ko? Nahihilo na kasi ako anak. At pasama na ng pasama ang nararamdaman ko. Naman, delay po kasi ngayon yung pensyon mo. Sabi ng bangko baka next month pa daw po magpadala. Anak, nagsasabi ka ba ng totoo? Kasi galing ako ng insurance company. Ang sabi nila, wala namang aberya. Nasaan ang pera anak? Ma, ano ba sinasabi mo dyan? Ako nga ang humaharap sa bangko, hindi ang insurance company na yan. Sa aking kamaniwala, hindi sa kanila.
Anak, magsabi ka ng totoo. Nasaan ang pera? Huwag mo kung pinagmumukhang magnanakaw, ma. Pasalamat ka nga kinukup kita dahil kung hindi, baka nabubulok ka na doon sa probinsya. Kaya huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Anak, ang gusto ko lang naman ay magsabi ka ng totoo. Saan mo ginamit ang pera? Kasi nahihirapan na din ako, anak. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Magtulungan tayo. Matutulungan kita. Ano ngayon kung magamit ko yung perang pangbili ng mga gusto ko? Hindi mo nga ako sinasahuran sa pag-aalaga sa inyo Hindi mo ba alam kung gaano mag-alaga ng isang matandang uugod-ugod na? Anak, una sa lahat, hindi kita pinilit na alagaan mo ako. Akala ko bukal sa puso mo na kukupkupin ako. Kung sinabi mo noon na isusumpat mo din pala sa akin lahat ng mga itinulong mo, sana pinabayaan mo na lang ako sa probinsya mag-isa. Sana nga pinabayaan na lang kita. Akala mo kung sino ka mabuting ina kung paangaralan mo ako? Bakit? Sa akin ka nagpaalaga. Bakit hindi ka pumunta doon sa paborito mong anak na si Maya? Anong paboritong sinasabi mo, anak? Wala akong pinapaboran sa inyo. Huwag mo nga akong pinaglulukom, ha? Noong mga bata pa lang kami, iyang si Maya ang lagi mong kinakampihan. Siya lagi ang paborito mo, porkit matalino, porkit laging may award sa school. Siya na lang laging importante sa'yo. Kami ni Mika, hindi mo kami paborito, ma? Buti na lang andyan si Papa. Lagi niya kami binibilhan ng mga regalo na laruan. Huwag mo akong sisihin sa naging ugali mo, Michelle. Noon pa man, iba na ang pakikitungo mo sa akin. Lagi mo ako sinusupladahan. Hindi kita mapagalitan dahil lagi kang iniingatan ng tatay mo. Si Maya lang ang nag-iisang may mabuting puso. Kayong dalawa ni Mika, palagi niyo akong pinagmamalupitan ng mga salita niyo. Noong buhay pa si Papa, masaya pa ang pamilya natin, ma. Kung hindi nyo lang siya pinagod sa kakatrabaho, sana buhay pa siya ngayon. Sana may tatay pa din kami. Huwag kang magkunwari na parang hindi ka nakinhabang sa pinaghirapan ng ama mo. Nakatapos kayong lahat ng magkakapatid dahil sa kanya. Gustuhin ko mang tulungan siya magtrabaho pero hindi niya gusto. Kaya ginawa ko na lang ang lahat na makakaya ko para palakihin kayo na maayos. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Alam mo, ma? Sana hindi na lang si Papa ang nawala. Sana ikaw na lang ang namatay. Masakit po na salita ang natanggap ko sa aking anak na si Michelle. Hindi ko po akalain na lalabas sa kanyang bibig ang mga salitang yon. Tunay pong nadurog ang aking puso sa mga salitang lumabas sa kanyang matatalim na bibig at pananalita. Umiyak po ako sa aking puso. Paulit-ulit ko pong iniisip na saan ako nagkamali at bakit ganoon na lamang ang galit sa akin ng aking mga anak. Pinagnakawan ako at higit sa lahat ay hinihiling ang aking kamatayan. Mismo noong gabing ding iyon ay nag-impake ako at umalis. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta at dadalhin ang aking mga paa. Iika-ika po ako naglakad papuntang terminal ng bus. Umiiyak po ako habang binabaybaya ang kalsada. Pinagtitinginan ako ng mga taong naglalakad ngunit hindi ko po sila pinapansin. Manhid po ang aking pakiramdam matapos sa nangyaring sagutan namin ni Michelle kanina. Habang naglalakad at buhat-buhat ang mabibigat na dalahin, hindi inaasahan ang bumuhos na malakas na ulan. Nabasa po lahat ng aking mga daladalang gamit, pati na rin ang aking mga dami. Dali-dali po akong sumilong sa isang tabi dahil baka ako ay datna ng sakit. Wala po akong gamot na daladala at baka ako mapaano pa ako. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Pinili ko na lamang po na matulog sa bangketa hanggang sa mag-umaga. Nilatag ko po ang aking napulot na karton. Sapat na siguro ito para maibsan ang lamig ng gabi. Kinuha ko po ang aking rosaryo na nasa silid ng aking bulsa.
Nagdasal po ako ng taimtim. Panginoon ko, gabayan niyo po ako ngayong gabi. Iligtas niyo po ako sa sakit at kapahamakan. Dinadalangin ko po na sana iligtas ako, nagigising. Dinadalangin ko po sana na sana ipatawarin niyo ang aking anak na si Michelle sa kanyang pagkakasala. Panginoon, alam ko pong hindi niyo ako pababayaan. Sana iprotektahan niyo po ako ngayong gabi. At sana yakapin ako ng aking pinakamahal na asawa upang mapatahan ang nilalamig kong puso. Sana'y lagi niya ako ginagabayan, pati na din ang mga anak niya. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin ngayong gabi. Amen. Umiiyak ko pong sambi. Natulog po ako sa malamig na bangketa kung saan dumadaan ang maraming tao. Ang gabi pong iyon ang pinakamalungkot na gabi ng buhay ko. Masakit po sa likod ang malamig na sahig ng bangketa. Kinaumagahan po ay nagising na ako sa ingay ng tao sa kalsada. Mga nakakabingi na hiyawan at mga umaalingaw-ngaw na busina ng mga sasakyan. Kasama din po ang mga nagpagising sa akin ay ang mga kumakalam kong sikmura. Hindi po ako kumain ng hapunan at hindi ko po alam kung makakakain ako ng almusal. Nakita ko po sa aking tabi ang pamilya ng mga pulubi. Pansin ko po na mayroon silang inaabot na baso sa akin. May laman itong tubig. Kita ko po sa kilos ng pulubi na nais niya akong tulungan. Nakakatuwa pong isipin na kahit nasa salat sila ay natutulungan pa rin nila ang may hirap na katulad nila. Ninanais pa din po nilang tumulong. Kinuha ko po ang tubig na inaabot sa akin at agad din po akong uminom. Pansamantala pong naibsan ang kalam ng aking sikmura. Nagpasalamat po ako sa pulubing nagbigay sa akin ng tubig. Ale, maraming salamat. Ay, walang anuman yon. Nakakaawa ka nga eh. Kagabi ba natutulog ka kita ko na umiiyak ka. Kawawa ka naman, Lola. Ay, pinalayas kasi ako ng anak ko. Hindi ko na alam ngayon kung saan ako pupunta. Baka dito na lang din ako manirahan sa bangketa. Ay, mawalang galang na po, Lola. Pero ang buhay na sa bangketa po ay hindi madali. Matanda na po kayo. Mahihirapan po kayo. Dahil dito sa bangketa, halo-halo ang mga kasamaan at disgrasya. Kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, hindi ka po tatagal sa bangketa, Lola. Nako, ganun ba? Paano ka nakatagal dito? Dito ka na ba nagkapamilya? Oo, bata pa lamang po ako laman na po ako ng kalsada. Yung nanay ko, lagi akong binubugbog. Tapos yung tatay ko naman po binubungangawan ako at ibinebenta po ako sa mga kaibigan niya. Pinili ko pong tumira na lamang dito sa bangketa. At least dito po malayo po ako dun sa nanay at tatay ko. Mas kampante po ako dito na malayo po ako doon. Pakiramdam ko po ang bangketa po. Ito na po ang tahanan ko. Dito na din po ako nagkaanak. At ito na din po ang anak ko 5 taong gulang na. Minsan nga po nalulungkot ako dahil hindi ko nabibigay ang mga pangangailangan niya. Pero napapalaki mo ba siya ng maayos? Sa tingin ko naman po kahit na ganito lang ang buhay namin, mayroon pa rin pong pangarap sa pamilya ko. Lalo na po ang anak ko, pangarap ko pong makapagtapos ang aking anak para hindi na po siya tutulod sa akin na titira sa bangketa. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Kahit gaano man po kahirap ang buhay, basta kasama ko po ang mga anak ko, okay na po ako. Matapos ko pong madinig ang kwento ng pulubi, ako po ay nahabag sa kanyang kwento. Kung ihahalin tulad po ang sitwasyon niya sa sitwasyon ko sa aking anak ngayon, ako po ay nalulungkot dahil kung gaano man kahirap ang kanilang naging buhay sa bangketa. Masaya po silang magkakasama sa hirap at ginawa. Iniisip ko po kung may nagawa ba akong mali at bakit naging malayo ang loob ng aking anak sa akin.
Sinunod ko din po ang payo ng pulubi na baka mapahamak ako sa bangketa kung dito ako maninirahan. Matanda na po ako at uugod-ugod na. Hindi ko na po kayang protektahan ang sarili ko. Kaya mas minabuti ko na lamang po ang maglakbay at puntahan ang anak kong si Mika. Hindi ko po alam kung saan ang eksaktong nakatira si Mika. Ang alam ko lamang po ay malapit siya sa isang eskwelahan sa Caloocan. Nilibot ko po ang bawat sulok ng lugar at ang tanging pagkain ko po ay galing sa mga bigay ng mga taong dumadaan. Kung paminsan-minsan po ay may nagbibigay sa akin ng tinapay at barya. Sapat na po sa akin upang maibsan ang aking gutom. Lumapit po ako sa mga lokal na pamahalaan dito sa aming lugar upang humingi din ng tulong para sa aking pagpapagamot. Kahit papaano po ay nabilhan naman nila ako ng gamot sa pang-isang linggo. Hindi man sapat pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit papaano ay nakakainom ako ng gamot. Habang naglalakbay po ay nakakita ako ng mga bata naghahalongkat sa mga basurahan. Sanay na po ako makakita ng mga pulubi naghahanap ng kalakal o makakain sa basurahan. At dala din po ng kalam ng aking sikmura ay nakisabay na din ako. Binaba ko po na po ang daladala ko mga gamit at nakihalukay na din po ako sa mga basurahan. Nakakababa po ng dignidad ang aking ginagawa. Kung babalikan ko po ang dati kong buhay, noong hindi po problema sa aming pamilya ang pagkain. Kung nabubuhay man po ngayon ang aking asawa, sigurado ay hindi niya ako hahayaang magbungkal ng makakain sa basurahan. Alam ko pong masakit sa loob ng aking asawa ang ginagawa ko. Ngunit manhid na din ang aking pakiramdam dahil sa gutom at pighati. Habang naghahalongkat po ako ng mga basura, nadidinig ko po ang isang sirena na umaalingaw-ngaw sa kanto. Nagtakbuhan po ang mga kasama kong pulubi. Nakiramdam po ako at akmang tatakas din. Ngunit dahil din po sa katandaan, hindi po ako nakatakbo ng malayo. Ako po ay nadakip ng mga pulis at dinala sa kanilang himpilan. Nanay, gabing-gabi na po, bakit pa po kayo nasa labas? Iyo, wala na kasi akong tirahan. Ang kalsada talaga ang tanging bahay ko. Talaga po ba, Lola? Sa putinyong yan? Parang sa sobrang tagal ko na sa serbisyo, ngayon lang ako nakakita ng pulubing mas maputi pa sa akin. Hindi mo naiintindihan. Pinalayas ako ng aking anak. Wala na ako mapupuntahan. Ay nako, bakit po ba kasi hindi nilang kayo magsabi ng totoo? Namodus nyo lang yung mga paawa nyo. Pero ang totoo, may mga kasabwat kayo na mga budol-budol. Ganun po ba? Naku, talama ka mga manggagancho sa Caloocan, Nay. Kung hindi nyo po alam, kaya wag nyo na po kayong magloko o lokohin kami. Umamin na po kayo para matapos na tayo dito. Ay nako iho, hindi ko magagawa yung binibintang mo. Kasalanan niya sa Diyos. Alam kong hirap sa buhay. Pero kailanman hindi ako pumasok o hindi papasok sa isip ko ang pagnanakaw. May takot ako sa Diyos, iho. Ay nako, purga na po ako sa mga ganyang klase ng palusot, Nay. Hintayin mo lang dahil papunta na yung mga kapwa ko pulis dito. May hinuhuli din sila mga manggagancho. Yung mga kasabwat mo. Ewan ko lang kung hindi ka ituro ng mga iyon. Isa lang po akong hindi hamak na matanda. Ugod-ugod na ako. Hindi ako manggagancho. Hinahanap ko lamang po ang anak ko si Mika, Manawari. Siya ang hinahanap ko dito sa Caloocan. Mika Manawari? Teka lang po, paano niyo po siya nakilala? Anak ko siya. Bakit? Kilala niyo ba siya? Alam niyo ba kung nasaan siya nakatira? Sir, nanay daw po siya ni Boss Mika. Anong gagawin natin sa kanya? Oo, di tawagan niyo. Sabihin niyo, andito yung nanay niya. Kumisla po ang aking mga mata sa aking nadinig. Sa wakas ay matutuntun ko na din ang aking anak na si Mika. Ang hindi ko lamang po mawari ay kung bakit kilala ng mga pulis ang aking anak at boss ang tawag nila sa kanya. Kung ano pa man iyon ay natutuwa ako dahil sa wakas ay makikita at makakasama ko na ang anak ko.
Dalangin ko na lamang po na sana ay maging mabait siya sa akin at tulungan ako sa aking pasan-pasan. Nadinig ko po ang mga pulis na may kausap sa telepono. Sabi ng mga pulis ay papunta na ang aking anak. Hindi ko po napigilang humiyaw at tumalon sa saya sa aking nalamang balita. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ko sa bangketa. Hindi ko po alam ang sasabihin ko sa aking anak pag nakita ko na siya. Sana ay hindi siya kasing lupit ng aking anak na si Michelle. Sana sa ngayon, pagkakataon ay maayos na ang buhay ko sa piling ng aking anak. Di rin po nagtagal, nakita ko po ang isang sasakyan na pumarada sa harap ng presinto. Kita ko po na lumabas ang isang babaeng tadtad na mga tattoo. Hindi po ako makapaniwala sa aking nakita. Kung iyon ba talaga ang aking anak na si Mika? Oh, ma! Ayos lang po ba kayo? Ano pong ginagawa niyo dito sa kalsada? At bakit nandito po kayo sa Caloocan? Anak, hinahanap kita. Wala na akong ibang malapitan kundi ikaw. Inubos ni Michelle lahat ng pensyon ng papa mo. Hindi ko alam kung paano ako kakain o mabubuhay. Ngayong wala nang susuporta sa akin, anak. Kaya din ako pumunta sa Caloocan para humingi ng tulong sa iyo, anak. Anak, sana huwag mo kong ipagtabuyan dahil ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Naman, bakit naman kita ipagtatabuyan? Ikaw po ang nanay ko. Ikaw ang nagluwal sa akin dito sa mundo. Kaya tutulungan kita, ma. Talaga ba, anak? Nako, salamat sa Diyos. Anak, maraming salamat at kukupkupin mo ako. Hindi mo lang alam ang hirap na nararamdaman ko at dinadanas ko noong mga panahon na nasa kalsada ako. Kinuwento ko po sa aking anak lahat ng aking kalbaryo na dinanas sa kalsada. Lahat ng peligro at paglilimos. Masaya po ako na nasa piling na ako ng aking anak na si Mika. At nagpapasalamat din po ako na tinanggap niya ako ng buong buo at walang kapalit. Hindi katulad ng anak kong si Michelle. Sumakay na po ako sa sasakyan ng anak kong si Mika. Kung sa totoo lang po ay namamangha po ako sa narating ng aking anak. Hindi ko po alam kung ano ang eksaktong trabaho niya sa buhay at mayroon siyang magandang sasakyan. Kami po ay bumiyahe at habang nasa sasakyan ay hindi ko po maiwasan na magtanong tungkol sa naging buhay niya. Anak, kamusta ka na? Ang ganda ng kotse mo, anak. Anong trabaho mo, Mika, anak? Bale, may business po ako, mama. Yung mga pulis doon sa mga presinto, yun po yung mga suki ko, kaya kilala nila ako. Anong klaseng negosyo yan, anak? Bawal po kasing sabihin, ma. Bakit naman hindi, anak? Nagtatanong lang naman si mama. Kasi matagal di kitang hindi nakita, anak. Ang dami mo nang naging tato. Kwentuhan mo naman ako. Basta ma, maniwala ka na lang po na negosyante lang ako kaya nabibili ko po mga gusto ko tulad ditong kotse na to. Anak, maganda na pala ang buhay mo. Bakit hindi mo tulungan ang mga kapatid mo? Lalo na si Michelle. May problema kasi siya sa pera. Ay nako, lagi naman po yung may problema eh. O may pinagkakautangan niya si Michelle. Hindi ka pa nasanay, ma? Yung mga katulad niya na mga sarado ang isip, mahirap turuan. Kasalanan niya kung ano man ang nararanasan niya ngayon. Hindi na ako magtataka kung mamamatay na mahirap yung kapatid ko. Mika, anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kapatid mo pa din siya. Inaamin ko po na kahit may masamang ginawa sa akin ang aking anak na si Michelle, mayroon pa rin pong lugar sa aking puso ang magpatawad. Mas gusto ko pong nagmamahala ng aking mga anak. Di rin po nagtagal ay dumating na kami sa bahay ng aking anak na si Mika. Kita ko pong maraming nakaparadang kotse sa labas ng kanyang bahay. May mga tao ding naninigarilyo sa labas at mayroong nagkakaabutan ng pera. Ako po ay kinakabahan ng bahagya dahil mukhang mga delikadong tao po ang nakikita ko sa bahay ng aking anak. Pansin ko din po na ang mga tao ay nakapungay ang kanilang mga mata. Namumula at nakatirik ang mga mata ng mga tao sa loob ng bahay. Anak, ang dami namang tao dito sa bahay mo. Mga kaibigan mo ba ang mga ito, anak? Opo ma,
Mga suki ko po ang mga yan. Sila ang nagpapayaman sa akin. Anak, ano ba talaga ang trabaho mo? Bakit sila nakapungay at parang mga lantang gulay? Anak, nagbebenta ka ba ng droga? Anak, mali yan ha? Ano naman niya yun, ma? Iyan ang bumubuhay sa akin ngayon. Kaya nabibili ko ang mga gusto ko. Pero nasisira ang mga buhay nila, anak. Huwag mong gawin ito. Anak, gumising ka. Tigilan mo na ito. Huwag ka nga makulit, ma. Kung gusto mo, ibabalik na lang kita sa lansangan. Pasalamat ka nga dahil sa mga kinikita ko sa pagbebenta ng droga, kaya na kitang sustentuhan. Huwag naman sana sa ganitong paraan, anak. Mali ito. Kung dito man ang pinagkikitaan mo at ipinalalamon mo sa akin, mas pipiliin ko na lang mamatay sa gutom. Hindi po ako makapaniwala sa aking nalaman na ang aking anak ay isang drogista. Kung sa totoo lang po ay mas kampante pa ang pakaramdam ko sa bangketa kaysa dito sa lugar na ito kung saan lahat ng mga taong nakapalibot sa akin ay pariwara at nahihibang sa kanilang dilihensya. Nakakalungkot lang po na ang aking anak ay lumaki ng ganito. Tinatanong ko po ang aking sarili kung nagkamali ba ako ng desisyon na hanapin at humingi ng tulong sa kanya. Habang nag-uusap po ay nadinig ko ang mga hiyawan ng mga tao sa labas. Natanaw ko po mula sa bintana ang mga armadong mga lalaki na nakamaskara at may hawak na mga baril. Nakita ko po na inaresto ang mga tao sa loob ng bahay. Nataranta po ang lahat at nagkanya-kanya ng takas. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Hinila po ako patakas ng aking anak na si Mika. Anak, ano nangyayari? Ikukulong ba kayo? Ma, huwag mo na akong alalahanin. Umuwi ka na sa probinsya. Umalis ka na dito. Pero anak, anong mangyayari sa'yo? Wala na pong huling sinabi ang aking anak. Naramdaman ko po na may taong humablot sa akin at dinala ako sa sasakyan nila. Madilim po ang sasakyan at hindi ko po alam kung sino ang nagbitbit sa akin. Sa sobra pong dami na nangyari, ako po ay nahilo. Ang lahat ng ingay ay nagwangwang sa aking ulo at unti-unting nawawala. Hanggang sa ako po ay nawalan ng malay. Paggising ko po, Mr. Dagit, nararamdaman ko po ang mga insekto sa aking pisngi at naririnig ko din po ang mga ibon na humuhuni sa mga puno. Pinipilit ko po na imulat ang aking mga mata na aninag ko po ang isang malaking puno na nakatindig sa aking harapan. Tumingin-tingin po ako sa paligid. Hindi ko po alam kung patay na ba ako o naliligaw ako sa isang masukal na gubat. Pinipisil-pisil ko pa nga po ang aking pisngi at tinitignan kung buhay pa ba ako. Nararamdaman ko din po ang pagkakirot ng aking mga tuhod dahil sa sugat na aking natamo. Hindi ko po alam kung saan ako at kung paano ako natamo ang mga sugat na yon. Sumigaw po ako ng tulong ngunit wala po akong nararamdaman na nakakadinig sa akin. Tila po ako ay sumisigaw sa kawalan. Hindi po ako makapaniwala na nangyayari sa akin ang lahat ng ito. Nakatingala po ako sa langit at tinatanong kung saan ba ako nagkamali at sunod-sunod ang aking kamalasan sa buhay. Sinisisi ko po ang aking sarili dahil laging maling tao at lugar ang aking nasisilungan. Ang aking anak na lamang po na si Maya ang aking inaasahan. Ngunit mukhang imposible ko na siyang makita dahil nasa ibang bansa siya at ako ay naliligaw sa liblib na lugar at naliligaw na. Iniisip ko po kung paano ako makakatagal sa ganitong lugar. Sa mga panahong yon ay tinanggap ko na rin po ang kapalaran ko. Siguro nga ay dito na ako mamamatay. Pinikit ko po ang aking mga mata at tiniisip ang aking asawa na pumanaw na naririnig ko po ang kanyang boses sa aking isipan. Sinasabi po niya na huwag akong sumuko at lumaban pa rin at ipagpatuloy ang aking buhay. Nararamdaman ko po ang aking mga luha na pumapatak. Pagkadilat ko po ay may nakita akong isang lawin na nakatitig sa akin. Pinagmasdan ko po siya at parang may itinuturong daan sa akin. Sinundan ko po ang lipad ng lawin na yon. Ginabayan po ako ng lawin sa bawat takbang ko sa masukal na kagubatan.
May nakita po akong isang kuweba kung saan may malapit na puno na may bungang saging na hitik na hitik. Pumasok po ako sa kuwebang madilim, kumuha ng saging at aking kinain. Pansamantala pong napawi ang aking gutom. Pagkatapos ko pong kumain ay lumuhod ako sa isang sulok na madilim na kuweba. Ako po ay nagdasal ng taimtim. Panginoon, hindi ko po alam kung bakit niyo ako dinala sa ganitong lugar. Ngunit naniniwala po ako na mayroon kayong magandang plano sa akin. Kung ito man po ang pagsubok niyo sa akin para subukin ang aking pananampalataya, patuloy pa din po ako magdarasal at luluhod sa harap niyo, Panginoon. Naging mahimbing po ang aking tulog matapos ang gabing yon. Sinama ko din po ang aking panalangin ang aking anak na si Mia. Sana'y ligtas siya at sana'y maayos ang kanyang pamumuhay ngayon. Sa aking pong pagtulog, siniisip ko na lamang po ang aking mga anak. Paggising ko din po ng gabing yon ay may naaninag akong kumikislap sa sulok ng madilim na kuweba. Tila po ito isang bituin na kumikislap, kumikinang sa madilim na gabi. Nilapitan ko po at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nasa harapan ko po ang isang gintong anito. Nandilat po ang aking dalawang mata. Ito ba ang pabuya sa akin ng Panginoon dahil sa matibay kong pananampalataya sa Kanya? Ako po ay napanganga at napaiyak sa tuwa. Kinuha ko po ang gintong anito at inilabas ito sa kuweba at itinapat ito sa araw. Kita ko po kung gaano ito kumikinang sa aking kamay. Muli ko pong nakita ang lawin na gumabay sa akin patungo sa kuweba. Minasdan ko po ang lawin at nakita kong lumipad ito papunta sa isang ilog. Sinundan ko po ang lawin na yon. Noong natuntun ko po ang ilog habang hawak-hawak ang gintong anito, nakita ko po ang mga rescuer na sumisigaw. Matagal na daw po akong pinaghahanap ng anak kong si Maya. Sabi din nila na 1 buwan na akong nawawala. At umuwi ang aking anak na si Maya matapos niyang malaman ang nangyari sa akin. Sa wakas ako ay nasa ligtas na. At sa ngayong pagkakataon ay nasa tamang tao na ako. Nasa piling na ako ng pinakamamahal kong anak. Ma, pasensya na po kung natagalan ako, ha. Ma, hindi na po ako aalis sa tabi mo. Magkasama na po tayo habang buhay. Ako na po mag-aalaga sa inyo. Patawarin niyo po ako na ngayon lang po ako nakauwi. Sorry, ma. Ang importante, anak, kasama na kita. Ligtas na ako sa piling mo. Salamat, anak. Sobra po ako nagagalak at natutuwa po ang aking puso dahil sa hinaba-haba ng aking pagdurusa sa wakas ay natapos na. Magaan po ang pakiramdam ko sa anak kong si Maya. Alam ko pong aalagaan niya ako ng mabuti. Ginamit ko po ang kayamanan ng aking nakita sa pagpapagawa ng malaki at magarbong tahanan sa probinsya. Nakalauna na ipinamana ko din sa anak kong si Maya at para hindi siya umalis pa ng Pilipinas. Naging usap-usapan din po ang aking nadiskubring yaman sa kuweba. Kumalat ito sa aking mga angkan, pati na din sa aking mga anak, lalong-lalo na si Michelle. Isang mapayapang araw po at ako ay nagpapahinga sa bahay ni Maya. Narinig ko po na may kumatok sa labas ng pinto. Ma, ako po ito. Yung anak niyo si Michelle. Kamusta na po kayo, ma? Gusto ko po kayong makita. Nag-aalala po ako nang malaman kung nakidnap daw po kayo at dinala sa kagubatan. Ayos lang po ba kayo? Yun ba talaga ang pinunta mo dito, Michelle? Ma, galit ka pa po ba sa akin? Matagal na yun, ma. At alam ko naman pong mali yung ginawa ko. Nagsisisi na po talaga ako. Ate, hindi mo na kami madadaan sa kaplastikan mo. Ikinuwento sa akin ni Mama ang lahat. Alam ko at alam namin ni Mama na hindi si Mama ang pinuntahan mo dito, kundi ang kayamanan niya kasi mukha kang pera. Ang sakit mo naman magsalita. Porkit nag-abroad ka lang, ang yabang-yabang mo na.
Huwag na kayo mag-akse ng oras sa pakikipagbangayan. Kailangan mong pagbayaran at matuto sa mga pagkakamali mo sa buhay, Michelle. Wala na sa akin ang desisyon sa kayamanan. Ibinigay ko na ito kay Maya. Siya na ang bahala kung paano niya gagamitin ito. Tama nga ako. Siya talaga ang paborito mo. Hindi na kita pipilitin baguhin ang ganyang klase pag-iisip mo, anak. Ipagdadasal ko na lang na may magandang plano sa iyo ang Diyos. Matapos po ang araw na yon ay hindi ko na muling nakita pa ang aking anak na si Michelle. Bali-balita ko po ay nagtatago ito sa mga pinagkakautangan niya. Dalangin ko po na sana ay matuto na si Michelle sa kamalian niya. At ang anak ko naman pong si Mika ay nasa bilangguan na. Hinihiling ko din po na sana ay may pagbabago pa sa kanyang buhay. Si Maya naman po ang pinagmanahan ko ng kayamanan at siya rin ang gagamit noon sa pagpapatayo ng ospital para sa mga taong kapuspalad na kalaunan ay ipinangalan niya din sa akin. Labis po ako napaproud sa aking anak na si Maya. Nagpapasalamat din po ako na sa lawi na gumabay sa akin sa gubat na yon. Lagi ko pong sinasabi na iyon ang aking asawa na gumabay sa akin patungo sa kaligtasan. Natutunan ko din po na kahit na anong pagsubok ang dumating, palagi manalangin sa Diyos dahil palagi siyang may magandang plano sa mga taong may pananampalataya. Nagdaan pa po ang mga araw at pinuntahan ko din po ang anak kong si Mika. Alam ko po na kahit papaano ay mabuti naman po ang puso ni Mika. Sapagkat natulungan niya pa rin naman po ako at alam ko pong hindi lang inaasahan ng mga pangyayari kaya nawala ako sa kanyang kapakanan. Nang papunta na po ako sa presinto at sa kanyang kulungan kung saan siya nakakulong ay labis po ang kabang aking nararamdaman. Kaba na baka hindi niya ako pansinin o baka sigawan niya ako. Kaba na baka hindi siya makinig sa akin. Gusto ko po sana siyang sabihan ng mga salita na magpapabago sa kanya. Bilang isang ina, alam ko pong may kapangyarihan akong pangaralan ang aking anak na napariwara na sa buhay. Pumunta po ako sa presinto at nakita ko po doon ang isang pulis na nagbabantay. Kinausap niya po ako at ito ang nangyari sa pag-uusap namin. Sino pong bibisitahin niyo, Lola? Yung ano ko sala, si Mika Manawari. Si Mika Manawari. Saglit lang po. Dali-dali pong pumunta ang pulis sa loob at tila may kinausap sa loob na isa pang pulis na nagbabantay ng mga kulungan. Maya-maya pa ay sumigaw ang isang pulis. Mika Manawari, meron ka ditong bisita. Sa pagkakataon pong yun ay napansin ko po ang isang babaeng nakaupo sa loob ng kulungan. At napakabilis po ng kanyang pagtayo nang marinig niya ang sigaw ng pulis na meron siyang bisita. Kitang-kita ko po sa anak ko at naaawa po ako sa kanyang kalagayan. Kitang-kita ko po sa kanyang mga mata ang panggigilid ng mga luha. Tila po bumalik siya sa kanyang pagkabata. Ang isang batang ulilang-ulila sa kanyang ina. Maya-maya lang po ay pinapasok na ako ng pulis at unti-unti na ako lumalapit sa kulungan ng aking anak. Kitang-kita ko po ang pagtulo ng kanyang luha habang pinagmamasdan akong papalapit sa kanya. Habang ako naman po ay nanginginig din at hindi rin napigilan ang pagluha. Tila hindi pa po kami naglalapit ay tila punong-puno na po ng iyakan ang aming pagtatagpo. Nang makalapit na po ako ay nagsalita siya. Ma, nandito po kayo. Patawarin niyo po ako, naging rebelde po ako sa inyo. Hindi ko na po uulitin ang kamangmangan na ito. Pag nakalaya na po ako, pagtitino na po ako, gagawin ko na po yun tama. Patawarin niyo po ako kung hindi ako nakinig sa inyo. Kung sana po hindi ko binaliwala ang mga payo niyo. Sana po wala po ako sa lugar na ito. Sobrang hirap po dito, ma. Sobrang hirap po. Sabi niya habang nakalabas ang kanyang mga kamay sa bakal ng kulungan. At tinahawakan niya ang kamay ko at kitang-kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata.
tila hindi ko na pala kailangan magpayo, Mr. Dagit. Dahil na-realize na din pala ni Mika ang kanyang mga kamalian sa buhay. Alam kong napakarami ng aking nagawang pagkukulang sa kanya. Subalit sa oras na ito, kinilala niya ako bilang kanyang ina. Sobrang sarap sa puso, Mr. Dagit. Sobrang nagagalak ako sa aking natutunghayan. Agad na tumulo ang luha ko, Mr. Dagit. Niyakap ko siya kahit hindi kami magkalapit. Kahit isang rehas ang nagtatag-up sa amin. Anak, patawarin mo si mama kung hindi kita napalaki na maayos. Tama lang na na-realize mo mga pagkakamali mo sa buhay. Sana'y maging maayos ka na, Mika. Natatandaan ko nung kumakanta pa tayong dalawa. Tinuturuan kitang kumanta. Natatandaan ko ang isang Mikang inosente sa buhay. Isang Mika na hindi maalam gumawa ng kahit na anong pagkakamali. Isang Mika na dati nagpapabili lang ng laruan. Anak, sana'y maging mabuti ka ng tao. Huwag mo nang balikan ang masasama mong ginagawa. Sa mga yugtupong iyon ay napuno ng iyakan ng kulungan na iyon. Pati ang mga pulis ay nadala na din sa amin at tila napapaluha na din sa aming usapan. Makalipas lamang po ang ilang buwan ay napagpasyahan ko pong ilabas si Mika sa kulungan. Kinausap ko po ang aking anak na si Maya na kung maaari ay magpiyansa kami para sa kanyang kapatid na si Mika. Dahil naman po mabait din si Maya ay pumayag din siya. Natutuwa pa nga po siya at nagagalak dahil nagkaayos kami ni Mika. Pero ang aking anak pong si Michelle ay tila wala na talagang pag-asa. Tila ba nalamon na siya ng galit at pagkasama ng ugali niya. Ito po ay buhay na patotoo na hindi lahat ay kaya mong baguhin. Lalo na kung ito ang iyong ugaling nakasanayan. Magmula po noon ay nakalabas na nga po ng kulungan si Mika. At hindi ko rin po inaasahan na malaki rin po ang itutulong niya sa akin. Si Mika at si Maya po ang naging kasama ko sa bahay. Sila pong dalawa ang nagtutulungan na parang partner. At tinutulungan po nila ako at inaalagaan. Pinapainom po nila ako ng gamot at hindi po ito pumapalya. Kahit na isang beses lang. Nakita ko po ang pagbabago ni Mika. Nagtrabaho po siya bilang isang call center agent. At doon po ay kahit maliit ang sahod ay ayos na sa kanya. Basta nasa tama siya at wala siyang naaapakang kapwa. At nasusunod niya ang mga gusto ng Panginoon para sa mga tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mr. Dagit. Nawa po ay marami pong mga kadagit natin na listeners ang maraming napulot na kwento sa aking istorya. Nawa po ay maraming naantig sa kwento kong ito. Hanggang dito na lamang po, Mr. Dagit. Maraming salamat po sa lahat ng araw-araw na nakikinig sa ating mga kwento. At syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa Dagit TV ay mag-subscribe ka na. Hit na rin po notification bell nang sa ganon ay palagi ka ma-update at lagi mo mapapanood ang aming mga bagong upload. At panigurado kong mga quality at solid ang mga kwentong ilalabas pa natin sa mga susunod na araw. Yun lamang po, itong muli ang Dagit TV nagpapaalam. Peace out! Hello mga kadagit! Kayo po ba ay mahilig sa mga horror story? Katulad na lamang ng mga ina-upload ni Gimbal Horror Story. I-search nyo lamang po, Gimbal Horror Story. At makakapanood po kayo ng mga nagagandahang mga kwento. Mga magbibigay sa inyo ng kilabot, takot at marami pang iba. Na kung minsan ay magbibigay din sa inyo ng mga aral. At sa mga kadagit natin dyan, sa mga solid na kadagit natin dyan, siya po ay isang taong nangangarap din na sumikat o magkaroon man lamang ng kaunting views dito sa YouTube. Marami po siyang mga upload na kagaya nito. Katulad na lamang nito. Mga magaganda rin po ang kanyang thumbnail.
Naalala Kaya, kong nilapag ko yung nakita sabon ko na siya. Maganda po ang kanyang boses at talaga namang magugustuhan ninyo. Kaya sa mga gusto pong bumusita kay Gimbal Horror Story, isearch nyo lamang po ang Gimbal Horror Story.